Na-experience mo na bang maubusan ka ng pera dahil bigla na lang may nagkasakit na ospital o kaya nasira yung gamit mo sa bahay at kailangan yung palitan? Yung mga bagay na hindi mo inaasahan at ito ay sumira ng iyong pera at bulsa. Well, kung ikaw ay naka-experience niyan, huwag ka mag-alala. Yan ang pag-uusapan natin kung paano to maiwasan. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Thank you very much for tuning in. Itong episode na ito, we're going to talk about bagay na kailangan natin paggandaan on how we can prepare for tough times. And when you talk about tough times, it's not a matter of if, kung ito ay mangyayari. It's a matter of when. Kailan ba itong mangyayari? Kaya nga sa araw na ito, pag-uusapan po natin ang isang very powerful, timeless wisdom to that can help our financial life on how to prepare tough times. And this is what we're going to get from the story of Joseph. Sino po si Joseph? Hindi to si Joseph Estrada, past president. Siya po si Joseph the Dreamer from the Bible, na siya yung pinakabunso na anak. Pagkatapos, nagdi-dream siya ng mga dreams, na i-interpret niya yung mga dreams. Just to give you a perspective, sa sobrang favorite siya ng kanyang tatay, na inggit ang kanyang mga kapatid, ibinenta po si Joseph bilang isang alipin, a slave. Then when he was, sold, again, nabenta siya ulit, he was sold to the Pharaoh, okay? And then who happens to be the second most powerful man in Egypt. And then nung nagkaroon po ng pagkakataon, as a matter of fact, ang to cut the long story short, nakulong po to si Joseph dahil nga naparatangan po siya. Ito po nagkagusto kasi ang isang babae, yung kanyang amo sa kanya, at gustong makipagtalik sa kanya, pero tumanggi siya. At pinaratangan siya na nag-advantage siya. Because of that, nakulong po siya unjustly. Pero during the time na nakulong siya, nagkaroon siya ng kapangyarihan na talagang makapag-interpret ng mga dreams. So, to cut the long story short, nung dumating po ang hari ng Egypt, naguguluhan po siya na sinasabi, meron pong panaginip ang hari na hindi ma-interpret ng kahit kanino. At nung nabalitaan niya na si Joseph can interpret dreams, pinatawag po nga siya. Nung pinatawag siya, sinabi niya, ano ba ang dreams na ito? So to cut the long story short, sinabi ni Joseph na may 7 taon daw na magkakaroon ng kasaganahan sa Egypt at may 7 taon din magkakaroon ng tagtuyo at taggutom. So because of that, siya po ay sinabihan ng hari, since ikaw nakapag-interpret niya, gusto ko ikaw maging manager. Oo, ikaw ang mga ngasiwa ng ating ani. So, ang nung ginawa ni Joseph, gumawa po siya ng mga malalaking imbaka ng mga pagkain. Sa loob ng 7 taon, nakapag-imbak siya ng maraming pagkain. At totoo nga, nangyari po yan. Sa loob ng 7 taon, ang Egypt lang po ang nakasurvive at ang Egypt po ang tumutulong sa mga ibang mga bansa kasi hindi nakapaghanda ang iba. I hope that if you want to learn more about the story of Joseph the Dreamer, just go to the Bible na lang at basahin nyo. So, ano po yung mga lessons na pwede nating matutunan dito? And I hope that we will write it down. Number 1 is what? Save during good times. Just like Joseph, he stored grains in the times of plenty. Diba? Nung kumikita sila, marami silang ani, 7 years. So, ganun din po dapat tayo, Pag tayo po ay kumikita, dapat marunong tayo mag-impok, marunong tayo mag-ipon, marunong tayo magtabi. Oo. Yan po yung tinatawag natin, guys, emergency fund. Imagine mo, 7 years ang ginawa po niya. Diba? Just in case na mawala ng kita, na mawala ng negosyo, diba? Meron kang itatabi. Imagine nyo, pag hindi ginawa ni Joseph yan nung panahon na yan, ay talagang hirap niyan. Diba? Naalala ko tuloy nung nag-uumpisa pa lang ako, diba, sa ganitong profession and career. Hindi rin naman malaki ang kinikita ko. Pero yun nga, by the grace of God, ako ay naturuan habang bata pa na mag-impok ng emergency fund. Kaya nung kami ay ito lang po ang nangyari po sa akin. Almost 2 years. Nagkaroon po ako ng crisis in 2 years. Nagkaroon po ako ng tinatawag na transition na wala ako masyadong ginagawa. Pero naitawid ko ang buong pamilya ko ng 2 taon na kahit wala akong masyadong kinikita. Bakit? Nagkaroon po ako ng tinatawag na emergency fund. Kaya guys, uulitin ko, pag may pera, magtabi. Pangalawa, ano pong ginawa niya? He was able to plan for the future. Nakita niya Diba? Hindi niya iniisip lang yung, YOLO, you only live once. He planned for the future. And we should also do the same with our finances, na kailangan po talaga isipin po natin, hindi lang po yung present na emergency fund. Dapat pag may pera tayo, anong dapat natin gawin sa ating pera? Palaguin, padamihin. Diba? Magnegosyo, mag-invest.
Alam mo, sa totoo lang, reality, ako ay napaparatangan. Nagtuturo ka parati na mag-ipon, yaman ka ba sa pag-iipon? Hindi ka yaman sa pag-iipon. Pero I always tell people, listen, it's not how much money you make. It's how much money you save. Agree? But it doesn't stop there. It's not how much money you save. It's how much money you grow and invest. So, importante na marunong ka mag-ipon, di ba? Pagkatapos marunong ka magpalago. So, ganun din po Ako, natutunan ko yan nung bata pa ako na, yun nga, ang pera ay dapat isipin na parang binhi. Ano pong ginagawa natin sa binhi? Bilang magsasaka, tinatanim po natin. Nakakita na ba kayo na magsasaka na kinain po ang binhi? Nako, walang aanihin yan. Agree? Kaya nga pag gusto mong umani, gusto mong mag-enjoy, huwag mong gagamitin ang binhi. Kumuha ka sa bunga at sa prutas ng binhi. At yan ang ginawa ni Joseph. At yung pangatlo, napakahalaga po. Aside from nagplano siya for the future, he prepared for tough times. At totoo nga, dumating nga yung panahon na 7 taon na talagang tagtuyo at taghirap at taggutom. At doon nga po nangyari, kung mapapanood nyo yung buong storya, na yung mga nagbenta sa kanyang mga kapatid niya na pumunta doon na hindi na siya nakilala, at nagkaroon siya ng pagkakataon na dapat siya ay maghihigante. Pero kung ano man yung ending ng storya, panoorin nyo na lang at basahin nyo na lang, okay? Or if not na lang, magtanong na lang kayo sa mga tao kung may kakilala kay Joseph. So, ganun din po Again, just like what I mentioned from the start, guys. Tough times, we may never know when will it come. If it will come, it's a matter of when will it come. Like for example, nawalan ng trabaho, humina ang negosyo, may ospital, or if not naman, may nasirang malaking appliance, yung sasakyan mo, kailangan mo ng 50,000, 100,000 para maayos yan. Nako, kapatid, that's the reason why I always tell people, expect the best but always prepare for the worst. Kaya mga friendship, I just want to encourage you. Oo. I also had experience. Dumaan din ako sa punto na talagang naubos ang aking pera. Bakit po? Yun nga. Dahil sa medical emergencies na hindi talaga maiiwasan. Kaya I just want to encourage you right now. Pag meron kang pera, anong unang gagawin mo? Mag-ipon ka. Para saan? Emergency fund. Number 2, magplano ka for the future. And then, anong gagawin mo sa pagpaplano? Invest wisely. Padamihin mo ang iyong pera. Magnegosyo ka. Mag-invest ka. Matuto ka mag-invest. Pangatlo at napakahalaga po, again, prepare for tough times. So I hope itong episode natin na ito naka-enlighten po, and I know that the story of Joseph the dreamer is really such an encouragement to us. So I hope na kapulutan natin to ng aral at gamitin po natin tong pagkakataon na ito para tayo pa ay lalo pang mas matuto. At kung gusto nyo pang matuto pagdating po sa kaperahan at para hindi nyo na maiwasan ang mga pagkakamali, ang question ko, have you ever committed any money mistakes in your life already? And if you say, yes, you did, and if you want to avoid your future money mistakes, may good news po ako sa inyo. I want to give you an ebook. Itong ebook na ito is absolutely for free. All you need to do is just download it. Or if you want to download the free ebook, yung mga money mistakes that people often make para maiwasan mo na ito, all you need to do is just go to the comment section. Sa may comment section, hanapin nyo na po yung link where you can find the ebook. Maraming salamat po. I hope that you are encouraged. Don't forget to follow this channel, subscribe, and share this episode with your friends. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.